Kaya ang sabi ni Jesus, paniwalaan mo yung sinasabi nila, pero wag mong tutularan ang halimbawa nila. Again, it's not an excuse for us, persons in authority, mga taong pinagkatiwalaan ng katungkulan, na huwag gawin ang lahat ng ating makakaya para maiayon yung ating buhay sa mabuting layunin na ating pinapangaral. Amen po ba yun? Magsumikap tayo na panindigan. Dahil kapag yan ay pinanindigan natin, yung respeto ibibigay sa iyo ng mga tao kahit hindi mo hinihingi ito. Uulitin ko ha, kapag pinapanindigan mo, yung pananagutan mo o yung katungkulan mo, kahit hindi mo ibigay, kahit hindi mo hingin ang respeto, malayang ibibigay ito sa iyo ng mga tao. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang initinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw. Upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon, pawang pakitang tao lang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng mga palawit sa laylayan ng kanilang damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay ipagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong po ako'y bagong pari, bumaba po ako ng kumbento, naka-shorts lang po ako at saka naka-rubber shoes. Kasi po gusto ko sanang mag-jogging. Paglabas ko ng kumbento, nasa lubong ko po yung isang manang sa simbahan. Sabi sa akin, "Psst! Ato, pakipulot mo nga itong kalat din tapon mo doon sa basurahan." Kumuha naman ho ako ng plastic at pinulot ko yung kalat. Nanlalaki po yung mata ng mga tao sa paligid na nakakakilala sa akin. Pero hindi ko po sila pinansin. At nung malapit na ako sa basurahan, sumigaw yung isang staff namin, "Father, ako na po dyan." Nabigla yung matanda. Namula yung manang. Tang sabi niya, "Father, pasensya na ho kayo. Hindi ko po kayo nakilala." Sabi ko sa kanya, "Wala po iyon, okay lang." Hindi man ako nakilala nung manang na iyon. Ang hiling ko lang, sana nung pagkakataong iyon, nakilala ng manang na ito
ang totoong kahulugan ng pagkapari. At ito'y walang iba kundi paglilingkod. Being a priest, being a father is not a title. It is, above all, a responsibility. And it goes the same with every titles that we bear, my dear brothers and sisters. Hindi ka lang dapat tawaging manager, hindi ka lang dapat tawaging ma'am, sir, supervisor, president, brother, sister. Hindi lang titulo yan. Responsibilidad yan. Always remember that. At nagkakasubukan kung ang responsibilidad ay napaninindigan sa mga oras na walang ibang nakakakita sa iyo at sa mga oras na walang nakakaalam ng titulo mo, doon nagiging totoo kung ang iyo bang karangalan o ang iyong katungkulan ay iyo bang pinaninindigan. Minamahal kong mga kapatid, ito lang naman ang punto ni Jesus. Hindi niya kinu-question yung pinag-aralan ng mga Pariseo at Eskriba. Hindi niya kinu-question yung kanilang katungkulan na magturo. Pero ang kanyang pinupuna, oot nagagawa ninyong inyong responsibilidad na magturo at obligasyon ng mga tao na pakinggan ang inyong tinuturo. Pero sana naman, yung tinuturo ninyo, panindigan ninyo. Alam kong ang unang tatamaan dito, kaming mga pari, dahil sa totoo lang, hindi naman lahat ng ipinangangaral namin ay napapanindigan namin. Tao kami kagaya ninyo at may mga kahinaan din. But it's not an excuse for us not to strive to become better persons. Hindi ito lisensya para hindi kami magsumikap na magbagong buhay at magpakabuti para mapanindigan namin yung pagkaparing tinanggap namin sa Panginoon. Ganyan din po sa inyo. Ikaw, hindi man father ang tawag sa iyo, ang tawag naman sa iyo ng mga anak mo, mommy or daddy, nanay or tatay, mama o papa. Kinikilala ka bilang may katungkulan sa iyong pamilya. Yes or no? Ang tanong, pinaninindigan mo ba? Totoo ka bang nagpapakaama? Totoo ka bang nagpapakaina? Yun bang itinuturo mo, nakikita sa iyong magandang ehemplo? Anak, huwag kang maninigarilyo ha. Shh. Masama. Shh. Nagtuturo ka, ikaw yung din yung gumagawa nung ayaw mo. Anak, pag ikaw nag-asawa ha, huwag kang bungangera. Naku, sinasabi ko sa iyo, pag ako namatay, ang bahay na ito. Ano ba talaga? Kaya ang sabi ni Jesus, paniwalaan mo yung sinasabi nila, pero wag mong tutularan ang halimbawa nila. Again, it's not an excuse for us, persons in authority, mga taong pinagkatiwalaan ng katungkulan, na wag gawin ang lahat ng ating makakaya para maiayon yung ating buhay sa mabuting layunin na ating pinapangaral. Amen po ba yun? Magsumikap tayo na panindigan. Dahil kapag yan ay pinanindigan natin, yung respeto ibibigay sa iyo ng mga tao kahit hindi mo hinihingi ito. Uulitin ko ha, kapag pinapanindigan mo, yung pananagutan mo o yung katungkulan mo, kahit hindi mo ibigay, kahit hindi mo hingin ang respeto, malayang ibibigay ito sa iyo ng mga tao. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Hindi mo kinakailangang ipangalandakan lahat ng narating mong antas sa buhay. Hindi mo kinakailangang ipangalandakan na ikaw ay may doctorate, na ikaw ay mataas ang sweldo mo, na ikaw ay nanalo noong nakaraang eleksyon sa barangay at sa SK, para ikaw ay kilalanin ng mga tao. Dahil ang pagkilala ng mga tao hindi nakabase sa titulo. Ang pagkilala ng tao nakabase sa iyong mabuting pagkatao.
Kung mabuti kang tao, kahit hindi ka kumikibo, kahit hindi ka nagpapakilala na ikaw ay kung sino man, irerespeto ka ng tao kahit hindi mo ito hingin sa kanila. Naniniwala kayo doon? Kaya, just focus on your goal. Magsumikap ka lang maging mabuting tao. Gawin mo yung ipinagkatiwalang gampanin sa iyo ng mahusay. Kagaya ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Anong sabi niya? Ako'y parang ina ninyo na nag-alaga sa inyo. Ipinangaral ko ang mabuting balita sa inyo, araw-gabi. At tulad ng isang ama, pinanindigan ko kayo at ginabayan. Ginawa niya yung responsibilidad niya. Sabi niya, hindi ako naging pabigat sa inyo. Maipangaral ko lang ang mabuting balita sa inyo. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Hindi para hingin ang respeto ng tao, kundi para panindigan ang pinagkatiwalang katungkulan sa kanya ng Diyos. At dahil doon, nirespeto siya ng mga tao. Kaya sana maiwasan natin yung kagaya ng sinasabi naman sa unang pagbasa, yung mga pari na binabati ko si Propeta Malakias, na mga nagsasagawa ng ritual sa templo, nag-aalay ng mga handog sa Diyos, pero ang kanilang buhay ay punong-puno ng pandaraya. Ang kanilang buhay ay taliwas sa kanilang itinuturo sa mga tao. Minamahal ko mga kapatid, gusto mong respetuhin ka ng anak mo, gusto mong respetuhin ka ng mga taong ipinagkatiwala sa organisasyong pinamumunuan mo, gusto mo irespeto ka ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo, ng mga kasama mo sa hanap buhay, panindigan mo ang pagiging mabuting tao. At kahit hindi mo hingin, makakamtan mo ang respetong inaasam mo. Sabi ni Mother Teresa, mabuhay tayo sa kababaang loob. Huwag mong i-demand na irespeto ka ng iba dahil hindi naman yan ang mahalaga. Kilalanin ka man ng ibang tao, bigyan ka man o hindi ng respeto, wala namang nababawas sa halaga ng iyong pagkatao. Kaya anong sabi niya, ang taong mababa ang loob, hindi naaapektuhan ng mga papuri o ng mga paninirang puri. Hindi siya pinanghihinaan ng loob kapag siya'y pinipintasan. At hindi rin naman niya iniaangat ang kanyang sarili kapag siya'y pinapupurihan. Sana, katulad ni Jesus, hindi rin siya nakilala ng mga tao, lalo na ng mga Pariseo at Eskriba bilang anak ng Diyos. Pero maraming taong kumilala sa Kanya bilang tagapagligtas, lalo na yung mga nakaranas ng Kanyang kabutihan at yung mga nagkaroon ng inspirasyon dahil sa Kanyang mga salitang ipinapangaral. Ang respeto ay malayang ibinibigay ng tao sa mga taong ang respeto ay malayang ibinibigay ng mga tao sa isang mabuting pagkatao. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.